Isang pagpalang araw sa ating lahat. Ako si Adrian Bernales ng Batch 3. At ito ang aking daily devotion patungkol sa Romans chapter 5 verse 19. O ang pamagat ay active obedience. Ang nilalaman ng verse na ito ay sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsaway ng isang tao, marami ang naging mga makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isang tao, ay marami ang magiging mga matutuwid o maililigtas. Ngunit gaano ba kahalaga ang pagsunod? Mahalaga ang pagsunod sapagkat nalalaya tayo nito sa maaring kapahamakan o kasalanan na maaari nating isipin o gagawin pa lamang. Katulad na lamang ng nakasaad sa verse na ito na ating binasa ay nahulog sa kasalanan ang mga tao dahil sa pagsaway o hindi pagsunod ni Adan at pagkagat niya sa prutas ng kaalaman ay pinagbabawal ng ating Panginoon na kainin. Ngunit siya ay natukso ng ating kaaway kaya nagkaroon tayo ng kasalanan at kaparusahan. At ang parusa sa kasalanan na ito ay ang kamatayan. Ngunit bumaba sa lupa mula sa kaitaasan ang nag-iisang anak ng Diyos kung saan siya ay sumunod sa amang Panginoon mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang kamatayan. Siya rin ay tinukso ng ating kaaway, ngunit si Kristo ay hindi inatukso at patuloy na sumunod sa ating Ama. At sa pamagitan nito ay nagkaroon tayo ng kaligtasan sa buhay. Inialay din ni Kristo ang kanyang buhay upang mailigtas ang sanlibutan mula sa kasalanan at dahilan din ito kaya maging malinis tayo sa paningin ng ating Ama sa kaitaasan at sa kanyang sakripisyo ay nalinis o nawala ang ating mga kasalanan. At sa tuwing tayo ay nakikita ng ating Panginoon, si Kristo ang kanyang nakikita. Sumunod naman ay upang tayo ay mailigtas at malayo sa kasalanan ay dapat tayo manampalataya sa kabanalan at ginawa ng Diyos sapagkat sa pananampalataya kay Kristo ay may kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling ng Ama sapagkat nirepresenta niya ang kanyang sarili bilang ulo ng sanlibutan kung saan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo tayo ay naligtas sa ating mga kasalanan. Hindi lamang tayo basta-basta na dapat maniwala lamang sa ating Panginoon, bagkus ay tayo ay maniwala ng ating buong puso na siya ay isang Diyos na nagkatawang tao sa ating mundo upang sumunod sa ating Ama at magkaroon ng o isakripisyo ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng sanlibutan. At ang sumunod naman ay paniniwala natin ang ginawa ng ating Panginoon ay sapat natin, din natin ito kailangan padagdagan ng anumang magandang gawain sapagkat ang kanyang sakripisyo ay sapat na upang mapatawad tayo ng ating Ama na sa langit. At ang ating pananampalataya at pagsunod na lamang kay Kristo ang ating magagawa upang tayo ay may ligtas mula sa kasalanan, hindi sa mga mabubuting gawa nating ginagawa sa ating buhay. Talagang nakakamangha ang pagmamahal sa atin ng Panginoon, no? Na isinakripisyo niya ang kanyang anak para sa kaligtasan ng mga tao. At bago ko tapusin ang devotion na ito, ay nais ko na lamang magbahagi ng isang Bible verse at ito ay ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. At muli, ako si Adrian Bernales mula sa Batch 3 at ito ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood at to God be the glory.